Oral ha, oral. Wala ako nababalitaan na may iniaandang kilos, protesta sa harap ng Supreme Court and bilang pagpapakita rin ng suporta sa mga nag-file ng petition. Sa mga katetet kaebo natin, sa mga netizens po natin, lalo yung mga nagmo-monitor, wag po nating kahiyaan na magkomento, magbigay ng ating saloobin. Kung kahit anong social media sites tayo nandun, kung mainstream media sites yan o nandito kayo sa third floor studio, paano pa ho mga platform na nire-restream yung gagawing pagdinig mamaya sa kataas-taasang hukuman. This hearing somehow excites me. Kasi yung last, 'di ba, yung mga argument na napapakinggan natin last time, 'di ba hindi rin mapigilan ng mga judges na magsabing kailangan magpatahi na kayo ng maraming robe ba 'yun? Toga. Yeah. Ganyan, 'di ba? Parang ang daming yung haharaping kaso tong administrasyon na to. Ibig sabihin, even them hindi nila mapigilan ng sarili na magkomento ng ganun. Tama, kasi I think I've read the history of the Philippines. This is so far the only administration who has that many cases of petitions against constitutionality of its actions in the history of our country. Ito lang. Lalo na sa GAA. Sa budget. And Kuyang Ibi, dahil ganyan nga, sa damakmak na yung kasong nakasampa sa Supreme Court, dapat yung mga maestrado natin, ito na rin yung maging udyat mamaya, na pabilisin nila at wag nang patagalin pa na dinggin yung mga iba't ibang petisyon na nakasalang sa kanila. At dito ang unang pagkakataon na ang Solgen ay si Bernadette, Darlene Berabe. Hindi na ngayon si Solgen Guevara. Medardo Guevara, oo. Oo, hindi na siya, 'di ba? Because we all know during last year kung paano niya hinandle and how he was also very honest na may kasalanan ang gobyerno. That's not how he said it, pero kulang o medyo tama ba, Kuyang? But now, today, since Darlene is a close ally, probably, of the president, we don't know kung paano niya i-handle ito. Yun naman talaga trabaho ng Solicitor General, na siya magiging abogado ng gobyerno. So, talagang kaalyado siya. So, tingnan natin, paano niya ngayon mapapasinungalingan yung mga lantad na issue hinggil sa kapalpakan at maanumalyang proseso sa pambansang budget ng Pilipinas. But Solgen Guevara did it differently. He was at saka may prinsipyo. Ito kaya. Correct. At may prinsipyo. Kaya nga, di ba, nagpaano siya, ang Bongbong Marcos nanawagan pa na mag-file ng kanilang courtesy resignation ang mga appointed government officials. Pero, ang maraming nagsasabi na ang tinarget lang talaga ron para mabigyan ng graceful exit si dating Solgen Medardo Guevara, na alam natin na maliban sa matalino, magaling, mahusay, masipag, isang taong may prinsipyo. Tsaka is it coincidence na kahapon biglang nag-press con si Boying Rimulya and during that press con, ang sabi niya, siguro by May daw, may mga conspiracy to commit plunder at plunder cases na ipa-file yung ombudsman against many, but prominently doon kay Martin Romualdez as Speaker of the House at Chis Escudero as the Senate President. And when he was asked, ang sabi ni Boying, ito po ay patungkol sa the budget process. At ang sabi ni Boying, it's the 2024 and 2025 budget or GAA. Which happens to be being orally deliberated or may oral arguments ngayon sa Korte Suprema. So 'di ba yung timing I'm seeing na it's either drama nila ito to placate the people na meron na nga mga big fish na tatamaan, pero hindi uusad yung kaso na yan, okay? Para lang sa tingin ng mga tao
May ginagawa sila. ginagawa o nilalaglag na nila si Martin Romualdez. Or, totoo talaga na ilalaglag nila at gagawin ni Bongbong Marcos na fall guy yung kanyang pinsan na si Bongbong Marcos. Tama yung sabi mo, Kuyang, yung timing, no? Nakakapagduda rito. Ano ba to? Strategy ng gobyerno, particular ng office ng ombudsman para maapis yung galit ng sambayan ng Pilipino. Pero mga ganitong klaseng pahayag, sisingilin natin sa kanya to eh. Sisingilin ito ng mga kababayan natin na, asan yung sinasabi mo? Wala itong iniwan doon sa sinasabi ng Bongbong Marcos na hindi magiging merry ang Pasko ng mga big fish na taong sangkot sa maanumalyang flood control projects. Nabilasa na yung mga big fish na yan. Kung hindi man sila nabilasa, nakatakas na, 'di ba? Ano bang yung kagaya nung ine-expect natin na mga sasabihin pa ng isang Zaldico. Hindi na natin naabangan 'yon, or probably he said his piece already para siya somehow tantanan. Parang ano niya yan, 'di ba? How insurance niya yan 'di ba? Security niya yan. And then of course may inaabangan pa tayong season 2 from Congressman Leviste na hindi pa rin, alam mo yun, justice delayed is justice denied. Ika nga, 'di ba? Napakasimple lang noon. Hangga't pinapahaba mo ang istoryahing yan, wala tayong makukuhang sagot. Tapos ngayon, hindi ba itong sa ombudsman, gusto lang nilang ilayo yung tutok ng tao sa sinasabi nating oral argument ngayon. Dahil yung last time, maganda at yung layman's term bang na ipaliwanag ng mga hurado sa mga sasambayan ng Pilipino kung ano ang problema at kung ano ang maaaring maikaso. Even to the point that then Soljen Guevara just gave it away. Hindi naman niya give up though, pero nag-stick siya sa black and white na meron kung ano ang sinasabi ng Constitution at ng 'di ba, ng batas. Baka doon tayo tayo to the point na sabihin natin, dito tayo makinig kay sa impeachment kasi didinigan na naman yung GAA budget. Yan nga yung punot dulo kung bakit sila nasa impeachment ngayon, 'di ba? Pero yung press con ni Boyeng kahapon, meron din siyang sinabi na very controversial patungkol doon sa impeachment ni VP Sara. Because ako nga, nagulat ako bakit siya biglang nagpa-press con. Yung press con na yun, kasi yung press con na yun actually happened a few hours or an hour or not even less than an hour nung naglabas ang Committee on Justice ng subpoena ducis tecum ad testificandum on the ombudsman himself to physically be present sa hearing on April 14 and to bring with him the sworn documents of the Vice President. You know very well, the ombudsman is an independent constitutional body, not under anybody's orders. He is not even under the President or the DOJ. So, for the House to do that, as if the Ombudsman is some subservient office to their committee, parang na-insulto si Boying. At doon sa press con na yun, tinira niya ang House Deputy or ang House Secretary General na si Cheloy Garafil. Because, sabi ni Boying, ito ba yan? Yan. Kasi sinopina na pala ng ombudsman ang lahat ng mga kongresista para sa kanilang mga SALN way back starting from 10 years before, 10 years ago. At not only that, pati the previous Secretary Generals and Deputy Secretary Generals of the House going back 10 years. At specifically, he made mention of the Ponyong Gabonada, who used to be Deputy Secretary General, now working under Sandro Marcos, na sinabi at inamin ni Congressman Toby Chanco, dito mismo sa ating interview sa kanya, na siyang nagpapatakbo ng troll farm ngayon at propaganda machine nila.
Kuya, ang sinasabi mo na yung ombudsman is an independent body. Ombudsman as an agency, yes. But ombudsman as that person, Boying Remulla, magtataka ka pa ba dyan? And Boying Remulla, di ba, naging ombudsman ng puno ng kaso, nagkaroon ng clearance. And who is Cheloy Garafil? Bata nino. Diba? Bata ng kaninong sa first couple ang... Bata ni Lisa Araneta Marcos. Yeah. Araneta Marcos, diba? Hindi ba ito lights, camera, acting? Ayun na nga eh. Pam, natumbok mo, Pam, kasi ako, ang take ko dyan, huwag tayong obserbahan natin to, awak tayo sa pinauupuan natin. Kasi ang take ko rito, kaya pinapabusisi at gustong malaman kunwari ng Office of the Ombudsman, yung mga SALN ng mga kongresista, lalo yung mga nakaupo sa nakalipas na 10 taon, ito yung tinatawag na pang-hostage nila. Ito yung tinatawag na pantutok nila sa punyal sa leeg ng bawat kongresista na hindi boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi kapag itong mga congressmen na to, bumoto na ayaw iakyat ang impeachment complaint laban kay VP Sara, malamang sa malamang yung mga kasong yun, sasampa mismo ng Office of the Ombudsman. Ngayon, maliban pa ron, dahil 10 years yan, ang direksyon ng investigasyon na to kay Congressman Pulong at saka iba pang mga government officials na dating kongresista noong panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay. Yung 10 years na yan, kailan lang naging congressman si Zaldico? Panahon Matagal na yun na congressman. Okay. Matagal na siyang congressman. Isn't that what they need para makapag-file ng kaso against him at para magkaroon siya mapauwi siya ng Pilipinas? Di ba yung sinasabi kasi, since meron siyang golden visa ba yung tawag na hawak sa kanya? Dapat, nag-grant yun sa kanya ng certain years na hindi pa nagagawa yung quote-unquote krimen. And then you have to remember, di ba, sinabi ni DILG Remulla na I will have to go years back para makita na nakagawa na siya ng ganitong kasalanan noong ganitong taon pa, para yun ang kanilang ipag-deal with whoever is the country hosting him now. Baka isa rin yun for Zaldico to be brought home. And same yung kay Pulong Duterte, maaring hukayin nila yung issue na yun. I'm not sure. Kasi ang haba ng taon, 10 years ang hinihingi mo. Even with the SALN of VP Inday Sara, covering her pagiging mayor pa yata, hinihingi na eh. Alam mo bakit 10 years, Pam? Kasi ayaw nila mapag-usapan yung sa kasalukuyan. Gusto nilang guluhin, gusto nilang malito yung kaisipan ng mga kababayan natin na ang tunay na issue ngayon at ang tunay na hinihingi ng hustisya natin ngayon at accountability yung anomalya sa panahon ni Bongbong Marcos. Pero ang gusto nila, para malito tayo, magulo yung utak ng pangunawa ng mga kababayan natin, gusto nila ibabalik nila sa nakalipas na 10 taon at dito rin sila hanap ng butas. Dito sila hanap ng iba pang impormasyon para magipit ang mga personalidad na hindi umaayon at kalaban ng gobyernong ito. Actually, tama at I agree with you both, no? Pero ang tingin ko diyan kay Ombudsman, ano yan siya na nag-iipon ng mga bala, kumbaga, because he doesn't know what to do and he doesn't know who to prosecute yet. At going back to Pam's question, even if merong kaso si Zaldico, the fact that we do not have an extradition treaty with the country that he is now in, yung Portugal nga, we cannot do anything. The government of Portugal, unless voluntarily, makipag-usap, and it will take years, no? Kasi we don't have any extradition treaty with Zaldico. So I do not think they are after Zaldico, kaya nila ginagawa at kinukuha yung mga SALN ng mga kongresista. Probably tama si Marlon, pang-hostage yan para pumirma sa impeachment. Pero kung titinan mo naman, Pam, Martin Romualdez already has the numbers. Diba? Sino bang Congressman Erice, sabi niya, they have the numbers. Toby Chanco, they have the numbers.
Bernadette Herrera, they have the numbers. Kiko Barsaga sa Bilyonaryo, they have the numbers. Again, they have the numbers for the one-third. Because lakas CMD of Martin Romualdez already has 113 or 118 or in fact as high as 128. No, and you only need 106 no to transmit that to the Senate, no. So sa tingin ko diyan baka may sasampulan talaga. Baka may sasampulan talaga yung ombudsman, no? Lalong-lalo na itong si Chis Escudero. Again, para doon kasi doon din sa Senado talaga yung labanan eh. 'Di ba? So this one probably is just for show ni Boying and para na rin ma-intimidate yung iba na nagdadalawang isip ngayon na hindi Do you find him intimidating? Do you find him intimidating, Boying? Well, not him, but the fact na yung salin mo isosomo ng ombudsman. I mean, we know his history. Paano nila how they bent the law. Broke the law. Plunder ito, Pam. Plunder. So, pagka-plunder, no bail. No bail. Diba? And ang catch ito, remember kahapon sa vlog natin, nabanggit ko, may mga impormasyon ako, na bago mag-State of the Nation address ang Bongbong Marcos, may mga personalidad na ikukulong. At ang nabanggit ko ron, si Cheese, si Joel, si Jinggoy, hindi ko nabanggit itong kay Martin. Ito patungkol sa plunder, at tama ang sabi mo, Kuyang, no? Ang direksyon ng investigasyon ngayon ng Ombudsman, base dun sa sinabi ni Boying kahapon, hinggil dito sa GAA, sa pagpirma. Diba? Kasi si Cheese Escudero ang Senate President noon, at si Martin Romualdez ang Speaker of the House noon. Ang problema ni Boying Rimulya rito, yung budget na yan, hindi magiging batas yan kung hindi mismo pinirmahan ng isang Bongbong Marcos. So, sabit din mismo ang Bongbong Marcos dito. Kung tingin nila na kaya ayaw nilang pag-usapan muna ngayon, ayaw nilang pag-usapan na yung issue sa anomalya ng flood control dahil tatamaan dito ang Office of the President, particular si Bongbong Marcos, ang magtsuhing Lucas and Adrian Bersamin, saka yung mga kabinete niya si Amina Pangandaman and Bonoan, wala rin ligtas dito ang Bongbong Marcos. Kasi hindi po magiging batas yung tinatawag na pinaka-maanumalyang pambansang budget sa kasaysayan ng Pilipinas kung hindi mismo ito pinirmahan ng tamad at walang kwentang Pangulo na si Bongbong Marcos. Yun. Pero naguhugas kamay siya dyan eh. Sinabi niya, wala siyang pinirmahang blanco na GAA. Pero ang issue kasi dito, wala sa GAA. Ang blanco nasa BICAM. Nasa BICAM ang blanco. Ibig sabihin, nung ito ay pumunta sa opisina ng ehekutibo na pinamumunuan siyempre ni Bongbong Marcos, nag-fill in the blanks sila. Diba, ang argument natin nun, lahat ng tao na intindihan, it was like giving him a signed blank check. Name your price. And that happened. That happened despite their press release na there was a prudent manner of reviewing the BICAM to sign it into law na gawing GAA. But then again, meron tayong mga experts na kagaya ni Congressman Sid Ungab na nakakita ng maanomalyang paraan ng pagta-transfer ng BICAM na yan sa executive office. So yun yung inaaray natin ngayon. Then apparently, it was not just the 2025 budget kasi yung mangyayari ngayon, consolidated GAA cases from years 24. 24? 25, 26. 23 to 26. No, 24 only. 24, 25, 26. Di ba? Tapos anong Kuyang? Specific si Boying Rimulya nung tinanong siya sa press con kahapon patungkol sa anong budget process ang ikakaso nila against Cheese and Martin. Ang sabi ni Boying 24 and 25 na budget. Now, 24 and 25. Now, tinanong siya, meron bang ibang mga taong kakasuhan din besides Martin and Cheese? Sabi niya, meron. At tinanong siya, meron bang mga tao from the executive department? Sabi niya, meron. Ngayon, if you remember, our group
Attorney Irene and a few others, we filed a graft and plunder, malversation cases, plunder, and grave abuse of discretion, and grave abuse in December 21 of last year. Against Ralph Recto and Ledesma of then PhilHealth, based on the order or the decision of the Supreme Court doon sa 2024 GAA, specifically yung special provision, number 1 ata yun, paragraph E, if I'm not mistaken, doon sa transfer nga of the PhilHealth funds to the National Treasury. And now, dapat sana March 30, pinag-reply na ng ombudsman ang kampo ni Executive Secretary now, Ralph Recto, who was then DOF Secretary, na siyang nag-execute or nagsulat ng memo para likupin lahat ng mga extra funds ng mga GOCCs. Now, if that is to happen, na yung 2024 at 2025 GAA at ang budget process na iyon, ang sabi ni Boying is conspiracy to commit plunder at plunder, that will now strengthen our case against Ledesma and against Ralph Recto. And bear in mind, there are two others, no, na another group na nag-file din for the same grounds to two different the same persons, Ledesma, Recto, plus then Executive Secretary Lucas Bersamin. So, yun. So tama ang sinasabi ng kuyang ng Korte Suprema na magpatahinan ng maraming toga. Probably. Dahil hindi pwede yung hiraman dahil baka yan magkasabay-sabay. At busy talaga ang Korte Suprema sa pagdinig ng mga patong-patong na kasong ito. However, it is urgent that they act on the petition for certiorari naman na filed by the group of Attorney Torion and Attorney Vic Rodriguez and Attorney JB Hinlo and others, na dapat ito ay mabigyan na nila ng aksyon. Because ito na nga, imagine magkikita si Attorney Poa, not that may issue yung dalawa, and Ombudsman Remulla, di ba? And si Madriaga din, sinabpina na nila, tama ba? Yes. Sinabpina na nila at mayroon pang request na dagdagan ng security ng NBI. VIP. VIP, no? Oo. Grabe yung pagka-VIP, ha? Pero yung mga nagsiuwi nating OFW na endangered ang buhay doon, di ba? Tinengga ninyo ng ilang linggo pa bago kayo nakapag-decide na sige na nga pauwiin. Sige na nga. Marlon. Yan. Napanood ko yung a bit of the press con of Claire Castro kahapon. Ivan Mayrina asked Claire Castro kung is the president well? Mabuti ba yung kalagayan ng presidente? Una, meron pala sanang scheduled na meet up si Bongbong Marcos sa mga nakarating na mga OFW. At kinansela ni Bongbong, hindi siya sumipot. Tapos tinanong siya, at sinabi ni Claire Castro, wag ka nang mag-ano dyan kasi mamayang hapon meron siyang event. Yung Vice Mayor's League of the Philippines na oath-taking daw. At pwede kayong mag-ano doon, baka imbitahan kayo. Walang, I don't know kung meron sa Malacanang press corps na nag-report na nandoon sila sa oath-taking ng Vice Mayor's League of the Philippines. I'm not... Nire-report nila yung mismong video ng PCO, yung official video. Pero wala sila doon. Di ba? Iba yung nandun ka na nagla-live ka, the president is here, administering the oath, blah, 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 ito. And then, on the sidelines, pagkatapos ng oath-taking, naglalamano yan, shake hands here, shake hands there, merong konting usapan, may mga footages yan. Di ba? Yung mga behind the scenes or after the event, di ba? Nagra-write up ka dyan. Yan ang trabaho ng comms team, di ba? After the event,
you get snippets and then you make short clips and then short ganyan. Andyan si yung vice mayor ng kusino. Pero walang nangyari, Paman Marlon. Kuyang, kung matino talaga tong administrasyon na to, no, assuming na totoo na ang mismong nagpa-oath sa mga sa Vice Mayor's League si Bongbong Marcos, dapat dun sa talumpati niya, pagkakataon niya na to, i-address yung problema sa presyo ng gasolina, krudo, bilihin, at yung problema ng mga kababayan nating OFW abroad. Kasi, huwag natin kalimutan yung event kahapon, kung totoo nga na nandun ang Bongbong Marcos, puro vice mayor to ng iba't ibang bayan, iba't ibang lungsod. At yung mga yan, may mga kababayan sila sa kanilang lugar at probinsya na mga OFW at may mga kababayan sila na direkta ring naapektuhan sa mataas na presyo ng bilihin, mataas na presyo ng krudo at gasolina at malalang krimen.